walking with it. Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Siyempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Ito, kita naman ninyo, fresh overload. Paano naman kasi natulog ako ng sobrang haba. Kahapon, maghapon akong tulog. Tapos kagabi, natulog uli ako ng maaga. Kaya, ito, ganito yung beauty natin ngayon. So, kasi nag-hangout nga kami noon nakaraang araw nung Friday nights. Grabe. So, saya naman in fairness. So, good experience again. Pero, ayun nga lang, yung lola mo talaga nabangenge ng bonggang-bongga. Kaya kahapon talaga tulog ako ng buong araw. As in talaga, tulog lang yung ginawa ko. Tapos, ayun, paggising ko nung hapon, kumain ako, tapos natulog uli ako para bumalik yung energy natin ng bonggang-bongga. At ngayon nga, ito na, fresh overload na. Charot! So, yan. Ito nga, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my gosh. So, mga chika natin ngayon ay una, yung sa supranational. Malapit na nga mag-start ang supranational competition. So, syempre si Althea Ambrosio, talaga namang masasabi ko malakas din yung laban. Bukod doon kasi sa, alam mo yun, Real Filipina Beauty ang ino-offer niya, ay ako naman, kumpiyansa naman ako na napagandaan niya to ng bonggang-bongga. Kasi ang pinagkaiba kasi ni Althea sa mga ipinadala natin nung mga nakaraan ay I think yung preparasyon niya mahaba-haba. Kasi 'di ba dati parang laging appointed tapos parang next month na yung laban o ilang linggo na lang laging gano'n. Lalo na yung nasa Miss World Philippines. Diyos ko, yung mga kandidata na pinapadala natin dyan, parang konting-konti na lang competition na. So wala talaga silang paghahanda. Pero sa kabila ng nakikita naman natin, pumapalo naman yung kandidata natin ng bonggang-bongga kahit konti lang yung paghahanda na piniprepare nila. Pero ito kasi si Althea, ang advantage niya kasi dito sa mga naipadala na natin ay talagang sobrang haba ng preparasyon niya. Kaya kumpiyansa ako sa kanya na sasabihin ko talaga na kaya niya to, di ba? So, yon. So, kasi ang tinatanong nga sa atin, bakit nga daw ba since 2013 hanggang ngayon ay hindi tayo nananalo ng corona? Si Mucha Datol lang ang nanalong Miss Supranational from the Philippines. Kung tutuusin si Mucha Datol, siya nga yung first Asia Queen di ba? Na nanalo ng Miss Supranational. Then after noon, hindi na nasundan. So, ano ba daw yung nagiging problema? Tulad nga nasabi ko, siguro yung preparasyon, yung time ng preparasyon, talagang sobrang konti lang, hindi ganun kahaba. And then, sa ngayon, parang piling ko, mas malaki yung chance natin dahil nakapag-prepare ng bonggang-bongga si Althea. Bukod doon, syempre, ang maganda pa kay Althea, yung Filipina beauty talaga. Kasi yung mga nakaraan, puro mistisa. So, medyo mahihirapan lang si Althea kasi dahil yung na-achieve ni ni Pauline Amalex nung last time is first runner-up. So, medyo hahabulin niya talaga yon. So, dapat title holder na talaga, no? So, good luck kay Althea. Pero syempre kailangan natin ng mag-support ng todo-todo para sa laban niya dito sa supranational. At kailangan talaga ng mga boto-boto so para ma-place kagad siya. Yung ma-secure ba yung placement niya dito sa labanan sa supranational. So, napapansin naman, kaya lang kailangan lang talaga umariba. Sa ngayon, sa mga hot picks, ang nangunguna ay si Miss Thailand. Maganda kasi si Miss Thailand talaga kung iisipin mo Sabi ko nga, oo, malakas din yung laban talaga ng Thailand. And then si Miss Philippines, nasa bottom siya, nasa number 9, number 10 sa mga prediction. Hindi talaga nila nalalagay sa number 1. So, paano ba? May chance pa bang manalo yon? Oo naman, depende naman sa performance na ipapakita niya. Kasi kung dito sa mga hot picks na naglalabasan, nalalagay siya sa bottom, hindi naman ibig sabihin nun ay wala na siyang pag-asa. So, meron pa din. Depende yon sa ipapakita niya talaga doon sa
actual pageant. So, kapag nakita yun ng organization, yung galawan niya, doon, mapapalo na yan ng bonggang-bongga. Kumbaga, mapupush na yan, o, di ba? Kaya, dapat, ang gawin lang talaga ni Althea ay laban lang. So, dapat i-prepared lang niya yung sarili niya. And I think, 100% na prepared naman siya. So, dito masusubukan yung galing ng mga taga Bulacan. Kasi si Althea is from the Bulacan din, di ba? Katulad ni Chelsea Manalo. So, tignan natin. So, excited ako para sa Supranational. Yung Mr. Supranational natin, may laban ba? Actually, yung Team Philippines, may laban naman sila. Kasi very Pinoy at Pinay ang ino-offer talaga nila. Yung alam mo yun, na parang pag tinignan mo sila, ay wow, mukhang malakas talaga silang dalawa. So, I hope na makarating talaga sila sa dulo ng competition. At parang feeling ko, matinding makakalaban nila sa Asia, si Thailand, si Mr. Thailand, saka si Miss Thailand. Yung team ng Thailand, medyo malakas din eh. Maganda din kasi yung pambato nila. Tapos yung lalaki nila, gwapo din. Plus yung styling nila, talagang panalo. Pero syempre, wag nating isipin na mangunguna sila at mahuhuli tayo sa laban. So, think positive dapat. So, magtiwala tayo sa kakayahan ni Althea and then, abangan natin kung ano yung mga pasabog na gagawin niya. Sabing gano'n, sana daw si, na lang daw ang inilaban, si Tara Valencia. Ako naman kay Tara Valencia, syempre excited din ako for Tara Valencia. Kaya lang kasi si Tara, parang feeling ko, dapat pa siyang prepare din talaga. Maganda na yung styling ni Tara. Panalo yung styling ni Tara, plus nandoon yung beauty, and then fresh, overload talaga ang lola mo. Kaya lang, siguro hintayin muna natin na makapag-prepare siya kasi meron siyang 1 year preparation. So, ayun, parang feeling ko kung hindi magtagumpay dito si Althea at kay Tara Valencia dahil sa sobrang haba ng preparasyon na gagawin niya. Actually, okay naman yung styling niya, okay yung mga pasabog niya. Ang problema lang kay Tara, yung comm skills niya. So, kailangan talaga doon i-push siya ng bonggang-bongga. Nakakasagot naman siya, kaya lang parang kailangan niya pang matutunan kung paano sumagot ng tumbok na sagot, yung hindi siya kakabahan, ma-overcome niya yung ganong sitwasyon. At naniniwala naman ako na si Tara Valencia naman ay kaya naman neto makarating sa dulo ng competition dito din sa Supranational. Talagang masasabi mong kaabang-abang din talaga ang isang Tara Valencia, no? So, iyon. So, tignan natin kung ano ang magagawa ng Team Philippines sa next year at saka sa this year. Etong this year, excited talaga ako kay Althea. So, ako naniniwala kasi ako yung kumpiyansa kasi ni Althea. Nandoon kasi may mga ilang akong napanood sa kanya, interview, may mga ilang eksena siya na napanood ko na talaga yung kumpiyansa niya sa sarili niya ay talaga namang 100% talagang ibinubuhos niya. Kaya parang feeling ko, etong si Althea na ang susunod na Muchadato, di ba? O si Muchadato nga, hindi rin naman ganun kakabog yung comm skills pero nanalo, di ba? Kasi nga, yung kumpiyansa niya sa sarili niya at ganun din naman etong si Althea, meron din talaga siyang confidence sa sarili niya na alam mo yon na ang taas din nung paniniwala niya sa sarili niya na kaya niyang makipagsabayan, kaya niyang makipagkabugan. At ayun din yung nakikita ko dito kay Althea talaga na bala niya para sa laban niya dito sa Miss Supranational ngayong taon na to. And we are hope na sana talaga may uuwi niya yung corona. And malapit na yan. So, sa next month na yung lipad niya. Ay, hindi. Ngayong na to, katapusan. So, start na nung Supranational. At tingnan natin. Sana lang talaga kabog yung mga wardrobe niya, yung stylings. Yung styling niya okay naman eh. So, nakikita naman natin yung mga pasabog na mga photos niya. Talagang grabe din eh, no? So, ako para sa akin, may laban talaga si Althea dito sa Miss Supranational. So, antabayanan lang natin yan, guys. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin nga ba ninyo, ano nga ba ang nagiging problema? Bakit nga ba
sobrang tagal na hindi natin nasusundan ang corona ng Miss Supranational since 2013. Hindi na pa tayo uli nanalo dito. Ano nga ba ang problema sa mga kandidatang pinapadala natin? So, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys. Thank you.